At ito na nga ay napakainit ng panahon at nasaraan pa nga tayo ng electric fan ay napakalupit. Ayun na nga ay naglalangib-langib ang ating singay dahil nasira nga ang ating electric fan. Kaya ang gagawin natin ngayon ay aayusin natin, susubukan natin buuin ang electric fan na ray. Sandamukal ng problema ko ito magdagpay. So ayun, kung gusto kong matutong mag-ayos ng electric fan ay panoorin mo ring video na rin hanggang sa uli. Ayun ay maraming ang sakit ang electric fan, okay? Kapag ikaw ay biglang namatay ng electric fan, ay asahan mo na kay mumultoy niyan dahil napakainit nga ng panahon. So ito, nangyari dito, ay binuksan ko kasi nga napakainit, biglang sumabog. Kaya ayun, wala na tayong magawa kundi bibili na tayo ng bagong makina. Pero bago mo gawin yan, dapat testingin mo muna nere. Itong pinakamalupit na aking pang-testing ay dapat subukan mo nere nang ito malaman mo kung gaano kabisa. So kukunin mo na yung saksakan yan, ilalagay mo sa times 10. Yan, sa times 10. Kapag ikay nasa times 10 na tusok-tusukin mo yung saksakan, ay kung medyo tinamaan ka ng bad trip, wag lang isuksakan ng tusok-tusukin mo, pati mata mo itusok-tusukin mo na, ay biro lang. Ay subukan muna natin, kailangan ito'y tumapat sa 0. Ayan, so hindi nga siya natapat sa 0, kaya ang gagawin natin ay papantay muna natin sa 0. Ayan, nang sa ganun ay tama ang ating reading. At ito na nga, susubukan natin tusok-tusukin ang ating saksakan. Ay ganari lang ang pagtusok niyan ay magkabilaan lang, tusukin mo yung butas ng saksakan. Ngayon, pag walang reading, ibig sabihin niya nakapatay pa. Pero pagka binuksan mo yan at wala pa ring reading, ibig sabihin niyan electric fan mo yung naghihingalo na. Katulad na ring electric fan na rin, sandamukal ng problema ko yung dumagdag pare. Hanggang 3, walang kilos. So, ang posibleng sira nito guys yung temperature gauge sa loob or yung tinatawag na fuse sa loob, baka nasunog na. Kaya ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin ang makina para testingin natin doon. Ayan, din makikita nyo, meron din capacitor. At yung capacitor na yung kailangan nyo putulin yung wire nang dyan kayo magtusok-tusok din. At pag yan ngayon wala ng reading, ibig sabihin patay na ang inyong makina at pati rin kayo sa inyong message at nakasira naman kayo ng appliances. At yun na nga, sinubukan ng Espiritu Santo. Tingnan natin kung meron pang kaluluwa ng electric fan na lintik. Talaga wala na nga talagang kaluluwa. Wala nang pumapalo din Isa lang ibig sabihin yan, maliwanag na 400 pesos naman gagastusin natin sa makina nere. At yun na nga, wala na tayong ginawa kundi manira ng mga bagay-bagay. So ito, binaklas natin, susubukan nating ayusin ngayon. Tayo nakabili na ng ating makina. Iyon ngayon, nakabili na tayo ng makina nere at basta siguraduhin nyo lang nakasukat nere. Kung bibili kayo dyan sa inyo, mas maganda yung tanggalin nyo na yung ring makina nere, tsaka nyo dalhin sa tindahan ng masukatan nila. Kung hindi naman, kung meron kayong panukat dyan at meron kayong Shopee, mas mainam doon na kayo bumili kasi mas mura doon, di hamak, kaysa sa mga tindahan na malalapit sa inyo. So arilaang ang ating papalitan dahil ito ang kaluluwa ng electric fan. Pag ito'y sira, alam mo na, bibili ka ng bagong makina, kung hindi naman kayo magpapariwind, ganun din. So bumili na lang tayo ng bago. Kaya kailangan sukatan mo yung bilog-bilog na yung tinutusok-tusok ko. Nang sa ganun malaan mo kung kasya ba yung binili mo. Aray, galing sa Shopee. Shopee naman, baka naman nakakadami ka na sa akin ito 400 pesos. At iyon na nga, ating binuksan at ating nakita ang makina. Sa totoo lang, hindi dapat ito magiging vlog. Ito'y dapat review ko lang dito sa product na pero naisipan ko sayang ang pera kapag kumita sa vlog. So ayan nga ang sukat ng makina. So ayan na nga, pag hindi ko pa nabubuksan sinusukat-sukat ko na para malaman kung sulit ang 400 natin binayad din sa makina nare. Ang nakakabwisit din sa makina nare, bagong-bago pero yung wire ay luntot na, kalalambot. So ayan, atin na ang kinakalkal array. Kung nakikita nyo yan, dalawang yellow na wire na yan na aking tinatanggal ang pagkakatali, yan yung wire na para sa capacitor. Abay, malaking pinagkaiba na rin aray matigas, napakatigas, aray luntot, malambot. Ating testingin na nga aring bagong makina na rin. Dapat ito'y pumalo kasi kung hindi ito papalo, ako'y may palaw. Apa na rin ba naman rin? Ayun, buti na lang pumalo. Kung hindi talaga ako'y mapapalo. Abay, di na naman pinapaliwanag ko na ring natitirang wire na ito yung common at saka ito yung tatlong wire para doon sa switch ng ating electric fan. Sa mga replacement na makina ng electric
pan, normally ang common, iyan ay kulay green. Okay. So, kulay green, pag iyan ay sinukat mo sa times 10, pinagdikit mo yung green at yung magkakaibang wire dyan, normally lalagpas yan sa 50 ohms. Ngayon, hahanapin naman natin kung alin yung mga switch dito, kung alin yung number 1, number 2, tsaka number 3. Meron tayong tatlong wire. Yung isa ay white, W for white, R for red, B for black. At isusukat nyo yan kasama ang inyong kulay green or yung common. At syempre, dyan natin malalaman kung alin ba tayo talaga dyan, yung number 1, number 2, tsaka number 3. So, sinimulan na nga natin sa kulay green at tsaka sa kulay white. At iyon na ngay lumabas 25. Yan ay 25 ohms. So, ating isusulat yan para hindi natin makakalimutan. Sunod naman natin ay ang pula or red. Tsaka ang ating kulay green. At ayan, sinukat na nga natin. At ang lumabas dyan ay 19. Kaya ating isinulat 19. Siyempre, isusunod natin ang green at tsaka at black. Yan. At ang lumabas nga ay 22 ohms. So, iyan, sinulat natin. Yan ay, ang pinakamataas, iyon yung low or number 1. Yung sumunod sa pinakamataas, iyon ang ating number 2. At ang sumunod is yun yung ating number 3. Yun yung pinakamalakas ang ikaw. So, yan. Ang 1 natin is white. Okay. Ang number 3 natin ay yung red. At syempre, yung number 2 natin ay yung black. So, dine, isasalpak na natin aring makina. At ayan nga, sukat na sukat. At syempre, aring mga wiring na aray, ilalabas natin ng maayos sa likod. At pagkatapos nyan, mag-trace na tayo ng ating wiring dine sa ating mga switch at saka sa saksakan. Ayan, yung saksakan na rin. So ayan, yung isang saksakan ay papunta doon sa switch at yung isa naman ay papunta dine sa kulay white. So hanapin natin yan sa taas, yung kulay white, at yun ang idudugtong natin dine sa ating kulay green, ang ating common. So ayan, atin nang ang idugtong array kulay white to kulay green. O, ayan, lagyan natin ng electrical tape. Ganyan lang ho. At syempre, yung number 1 natin din ay kulay green. Ititrace naman natin yan. Yan yung number 1. Yung switch na number 1. Okay, hanapin natin yan sa taas. At syempre, itatap naman natin yun sa kulay white. Ayan, tinignan natin yung ating sinulat kanina para malaan kung tama ba na yung white ang ating itatap din sa number 1. So, tama naman. Kaya itatap na natin iyan. So, ayan. Pagsasamahin nyo lang ang dalawang wire. Ayan. Buhol-buhol nyo lang ng ganyan. At pagkatapos lagyan nyo syempre ng electrical tape para walang grounded. At ang ating isusunod naman yung number 2. Ayan. Kulay pula yung number 2 din sa switch. Hahanapin nyo naman ngayon yan doon sa taas. Dine, yan, yung pula na yan. At titingnan nyo kung alin yung number 2 at yun nga yung black. Ay syempre, ang pagdudugtungin natin yung black at saka yung red dahil yun nga ang number 2. Ayan, ibubuhol nyo lang ulit. Tapos lalagyan nyo ulit ng electrical tape para walang ground. Ganirilaang. Sundan nyo lang at siguradong hindi kayo mapuputukan ng electric pan. So, iyan. Tapos na natin aring mga switch hanggang number 2. Isa na lang naman ang ating ikakabit. Syempre, yun ay ang number 3. Yan ay kulay yellow din sa switch. At syempre, ang ating number 3 naman sa ating makina ay yung red dahil yun ang may pinakamababang ohms. So, pagkakabitin natin yung yellow at saka yung red sa makina, syempre, lagyan na natin yan ng electrical tape para siguradong sit na set. So, iyan. Tapos na nga tayo sa switch. Punta naman tayo dito sa ating capacitor. Yung dalawang yellow na wire, basta magkaparehas yan, laging sa capacitor yan, guys. Kahit magkabaliktaran yan. No, ikakabit natin yan sa capacitor. So, kung paano natin kinabit nyo sa switch, ganun lang din dito sa capacitor. Pagdudugtungin mo lang yung dalawang wire at syempre ilalagyan mo
ng electrical tape. So ayan na nga, natapos na nating lagyan ng electrical tape. Ngayon susubukan na natin iyan gamit ang ating multi-tester bago natin isaksak para hindi tayo masabugan ulit, no? So bale, kukunin nyo lang yung saksakan niyan, aring saksakan, at syempre kunin nyo ang inyong multi-tester para makita natin kung ito ba'y gumagana na or hindi. Dapat magkaroon ng reading yan kapag inon natin. So sa magkabilang paa ng saksakan, ilagay nyo yung magkabilang rod. O ayan, pumapalo na. Number 1, number 2, yan, may palo. Number 3, ayun, may palo na. So meron na siyang palo guys, ibig sabihin buhay na ang ating electric pan at ating na itong tetestingin. So array, kinabit na natin ang LEC, testingin na natin array. Number 1, ayun, ay pagkainam. Subukan naman natin ang number 2. Tingnan natin kung malakas. Ayun, lumakas nga. At ang ating pangatlo, ang ating number 3, testing. Ayun, napakalupit. Ganun lang ho ang pagsira at pagbuo ng electric pan, no? 400.